Mga kababayan, bigyan nga natin pagbalik tanaw itong mga sinabi ni Ruben Padilla tungkol kay dating Senador Sonny Trillanes. Ngayon, titingnan natin kung ano ang mga kanyang pahayag sa panahong yaon. Ruben, pasok! Natatakot ka makulong. Diba, sanay din naman ako makulong. Pakinggan natin at kayo yung matatawa talaga dito eh. Nakita ko, hotel pala to eh. Gawin natin itong ano. Sobra ang angas niya noong panahon na yun. Andito po kami sa harap ng Senado ng Bansang Pilipinas. At dito po sa loob nito ay nagtatago ang isang senador na mismong hindi ho sumusunod sa batas. Si Bato ba yan? Sinasabi mong yan? Si Bato o sino? Nakakatawa ka talaga, Binoy. Oh, tawa-tawa ka pa rin. Ordinaryong tao, kapag may kaso, wala kaming magawa. Ayun, tama yan. Pag ang ordinaryong tao, pag may kaso, wala tayong magawa. Pero, pag ang senador, Pag sinabi na tumatakas, ng pulis na kailangan namin sumama sa kanila, sumasama kami. Kahit na alam namin na wala kaming kasalanan. So, ano ba yan? Senado na yan. Taguan nyo. Pambira na kailangan kayong bitbitin pala. Narapin natin. Magpakalalaki tayo. talaga nga naman. Ay, nako. Ito talaga si Binoy. Si Binoy. Masyadong maangas. Ngayong panahon na nagtago dyan si Senador Bato de la Rosa, bakit wala ka man lang sinasabi? Bagkos sinamahan mo pang tumakas. Baliktad ata, Binoy, ang iyong mga pinagsasabi. Ay naku, senador ka pa naman kuno. Aywan ko ba sa'yo? Para kang hindi talaga matino. Aywan ko kung anong klaseng pag-iisip ang mayroon ka. Grabe ka. Grabe ka, Binoy. Binoy. May reaction kayo sa sinabi ni Robin Padilla. Paano ba ako magre-react? Parang, bata. O, parang stupidity, Oh, nakita mo yan, Binoy. Bata raw ang pag-iisip mo. Sa tingin ko parang totoo nga, no? Sa kadahilan, ngayon nga, no? Actually, puntahan natin itong pagsagutan nila ni Senador Kiko Pangilinan. Nang si Senador Kiko Pangilinan ay nagsasalita, itong si Ruben Padilla, singit na singit. Singit na singit. Kaya ito namang si Senator Kiko Pangilinan ay siya pa ang nagsasalita. Kaya ang sinabi niya, I have the floor. So ibig sabihin, tama siya. Ay kanya pang termino yun, kanya pang oras yung pagsasalitang yun. Ito namang walang ugaling itong Ruben Padilla ito. Dakdak ng dakdak, salita ng salita, na hindi niya naiintindihan ang rules ng Senate. Ay nako, Binoy, mag-aral ka muna, nakakaya ka. Para kang, ang lakas ng loob mong magsenador, pero wala. Talagang ikinakahiya ka ng taong bayan, sa totoo lang. Sana naman, na nakaupo ka na dyan, dapat pinagbuti mo ang trabaho mo. Gayahin mo na lang si Lito Lapid. Humahanga pa ako kay Senador Lito Lapid. Kay Leto. Actually, si Lito Lapid, mas matino pang tingnan. Alam mo, Ruben Padilla, na hindi ko maintindihan ang iyong pagkatao. Dalawa ang uri ng pagkatao nito eh. Sa pula, sa puti ito eh. Hindi mo maintindihan. Sa kakakain siguro nito, Aywan. Ay nako, akalain mo yun? Kung minsan sa pula ka, kung minsan sa puti ka. Ngayon nagmayabang ka.
kung pinag-aralan mo sana na manahimik na lang dyan, gumawa ka ng batas para sa bayan. Hindi eh. Sa tingin ko sa iyo, parang isang pamilya lang ang pinagsisilbihan mo. Bakit kayong mga senador, bakit noong sinasaktan, binubumba ng tubig ang ating mga mangingisda, ang ating Philippine Coast Guard, ang ating BIFAR, dyan sa West Philippine Sea, bakit wala man lang kayong sinasabing kontra sa China? Bakit? Iyan ba, samantalang ibang politiko ay nagdedepensa sa ating kasarinlan. Kayo, naku, ewan ko, hindi ko malaman. Ngayon may naobserbahan ako, itong kaguluhan dyan sa Senado. Umahanga ako kay Senador Marcoleta. Walang imik. Wala siyang imik. Napakatahimik niya. Hindi kagaya nito si Benoy. Binoy. Ito ay mapagpanggap. Mapagpanggap. Akalain mo itinakas niya si Senador Bato. Nasa protective custody yan ng Senado. Pero bakit nakatakas? Marami pang gwardiya diyan. Akalain mo yun? Ito pa, itong NBI, pumunta lang dyan sa GSIS building at humingi ng tulong para i-secure yung GSIS, para maprotektahan. Akalain mo naman itong mga gwardiya dyan, gwardiya civil ba ito o gwardiya Taiwan? Akalain mo nagpaputok? Pinapaputukan yung pader. Pagkatapos sinasabi ni Alan under attack ang Senado. Sino nag-attack sa inyo? Yung tao nyo? Tanggalin nyo. Sa bagay, nasuspindi na yung isa nyo dyan. Ikaw, ambassador of Christ. Ayusin mo naman ang buhay mo. Ang dami ng taong Pilipinong galit sa'yo. Kitang-kita na yung pagkabalahura mo sa batas sa bansang Pilipinas. Ayusin mo. Ang gulo na ng Pilipinas, ginugulo nyo pa. Ang gulong ito, nag-umpisa ito noong inagaw nyo ang pwesto ng pagka-presidente ng Senado dyan sa Senado. Ang tahimik, nag-iimbestiga ang Senado ng tama. Kayo naman kontra ng kontra. Bakit? Ay, yung mga kaalyado nyo ang tinatamaan. Naku naman. Para kayong mga para kayong mga kuliglig dyan na ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Alam nyo, ang mga matatanda may kasabihan. Kapag ang ilog daw ay maingay, ay mababaw. Sino bang maingay dyan? Sino bang laging maingay dyan? Sa palagay ko naman, nakikita nyo yan kung sinong maingay dyan. Di ba? Maraming maingay dyan. May laman ba yun o wala? Tapos sasabihin pa nila na itong warrant of arrest ng ICC dapat daw idaan sa korte. Naku naman, yung Republic Act 9851, basahin nyo. Napakalinaw naman kahit hindi tayo nag-aral ng abogasiya. Nalalaman naman natin, English naman yun. Hindi naman yan Chinese. O hindi naman yan Japanese na salita. O Arabic na salita. English yan. Aywan ko si Ruben kung naiintindihan niya yan. Hindi nga. Nako, Robin Hood, wala kang silbi sa bayan. Ikaw, Alan, Cayetano, mahilig kang mambudol ng tao. Nasaan na yung 10K mo? Nasaan? Puro ka ngaw-ngaw dyan. Mga balahura kayo sa bayan, wala kayong silbi. Ay, nako, bayan, ipagdasal na lang natin ang ating bayan sa mga magugulong itong politiko. Kaya nga, sinasabi ko, ang may kasalanan dito, hindi lang yan. Hindi lang ang mga senador na yan. Hindi lang yung mga politiko. Tayo, yung bumuto sa kanila.
alam na natin na magnanakaw, siya pa rin ang binubuto natin. Alam na natin na bibigyan lang tayo ng kaperanggot na bigas dyan o kaya dilata riyan, malaking utang na loob na yan, ibubuto na natin. Pagkatapos babawiin milyon-milyon. Ayan, lugmok ang bayan. Grabe. Ano na bang nangyaring ito sa Pilipinas? Tingnan nyo, paulit-ulit na lang. Yung mga mukha dyan sa Senado, sa Kongreso, sila-sila lang. Bakit? Kayo lang ba ang tao sa Pilipinas? Kayo lang ba ang madudunong? Bakit ayaw niyong ibigay sa iba ang pwesto? Bakit? Ano bang mayroon dyan? May ginto ba riyan? Malamang mayroong mina dyan. Kaya taong bayan, ako po'y humihingi at umaapila sa inyo. Sa sunod na eleksyon, piliin nyo naman ang tama. Kasi tayo lahat na naghihirap. Ayan, tuloy, yung binuto natin, yung binuto nyo, actually, sa mga maiingay na yan, wala naman akong binuto riyan eh. Dahil ako maingat talaga akong pumili ng mga kandidato. Binabase ko sa track record. Sana naman, piliin nyo ng tama. Huwag kayo, pag binigyan ko yung kunin nyo, dahil hindi naman galing sa kanila yun eh. Galing sa ninakaw nila yan eh. Matuto naman tayo, mga kababayan. Namang problema ang bansa dahil sa atin din. Na maling pagpili ng mga senador, ng mga congressman, ng mayor, ng gobernador, ng barangay captain, at kung ano-ano pa. Yung iba dyan escape pa lang marunong ng mangulimbat. Tingnan nyo nga naman. Ay sana maging maayos ng bayan natin. Ipanalangin natin mga kababayan ng bayan natin. Naway, bigyan ng katahimikan ng ating Panginoon upang maging mapayapa ng bansang ito at umunlad na. Salamat po. Salamat mga kababayan.